Maligayang pagbabalik kapatid. It's Kapatid Ovid is here. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang pangalan na kapag narinig mo, automatic kaba ang iyong mararamdaman. Isang tao na walang sinasanto. Kaibigan man o hindi, kapag ikaw ay nagkasala, siguradong timbog ka. Walang paligoy-ligoy, batas kung batas. Kilalanin natin kapatid, ang isa sa pinakamatapang at pinaka-controversial na opisyal ng kapulisan. Sa mundo ng kapulisan, hindi lahat ng nagsisimula ay umaabot sa tuktok. Marami ang pumapasok, pero kakaunti ang tumatagal. At mas kakaunti ang nag-iiwan ng marka. Pero may isang pangalan na hindi basta-basta nawawala sa usapan. Si Police Lieutenant General Vicente Vic Dupa Danao Jr. o mas kilala bilang Davao Boy. Isang opisyal na inilarawan bilang istrikto, diretso magsalita at walang kinatatakutan. Pero sa likod ng kanyang pangalan, hindi lang tagumpay ang makikita, kundi pati mga tanong at kontrobersya. Kapatid, narito ang kanyang kwento. Ipinanganak siya noong August 10, 1967 sa Nueva Vizcaya. Hindi siya agad naging general. Walang shortcut, walang pabor. Dumaan siya sa proseso, disiplina, sakripisyo at matinding pagsubok. Pumasok siya sa Philippine Military Academy, isang institusyon kung saan hinuhubog hindi lang ang lakas ng katawan, kundi ang tibay ng prinsipyo. Bilang bahagi ng Sambisig Class of 1991, dito nagsimula ang kanyang paglalakbay. At matapos ang graduation, hindi siya naghintay ng komportableng pwesto. Sumabak siya agad sa realidad ng serbisyo. Sa unang yugto ng kanyang karera, napabilang siya sa PNP Special Action Force o SAF, ang elite unit ng Philippine National Police. Dito, walang spotlight, walang papuri, puro operation, puro peligro. Sa Mindanao, hinarap niya ang insurgency, mga misyon na hindi napapanood sa balita, pero tunay na laban sa ground. Dito nahubog ang kanyang reputasyon, isang pulis na hindi umatras sa hamon. Nang italaga siya sa Davao City, dito nagsimulang umangat ang kanyang pangalan. Mula SWAT Commander hanggang Station Commander, unti-unti siyang umakyat sa ranggo. Kasabay nito ang pagtaas ng tiwala sa kanya. Dito rin siya naging malapit kay Mayor Rodrigo Roa Duterte sa panahong ang lungsod ay kilala sa mahigpit na kampanya kontra krimen. At si Vicente Vic Dupa Danao Jr., isa sa mga nasaunahan ng implementasyon. High-risk operations, high-profile cases, walang atrasan. Ang resulta, promotion, parangal at isang reputasyon. No-nonsense officer. Pero hindi lahat ay perpekto. Dumaan siya sa mga kontrobersya. May mga akusasyon na nag-uugnay sa kanya sa vigilante-style operations. May mga pagkakataon ding siya ay nasuspende. Noong taong 2014, isang video mula sa kanyang personal na buhay ang naging usap-usapan. Isang dagok sa kanyang imahe. Pero matapos ang mga investigasyon,
marami sa mga kaso ang naibasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. At sa kanyang pagbabalik, mas naging matigas, mas naging istrikto, mas naging determinado. Noong taong 2016, nang maging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, lalo pang lumawak ang kanyang papel sa serbisyo. Humawak siya ng mahahalagang posisyon sa Intelligence Operations, CIDZ, at Anti-Illegal Drugs Campaign. Sa Manila Police District, dito nakita ang kanyang estilo ng pamumuno. Diretso, matapang, walang paligoy-ligoy. May isa siyang linyang tumatak. Kapag mataas ang krimen sa isang lugar, dalawa lang ang dahilan. Tamad ang pulis o ang pulis mismo ang kriminal. Matigas na salita, pero para sa kanya, ito ang realidad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, may mga pulis na nasuspende, may mga pinanagot. Ipinakita niya na ang disiplina ay nagsisimula sa loob ng organisasyon. Walang exempted, walang special treatment. Hanggang sa marating niya ang pinakamataas na yugto ng kanyang karera. Noong taong 2022, siya ang naging officer in charge ng Philippine National Police. Mula sa ground operations, umabot sa pambansang pamumuno. Isang responsibilidad na hindi biro, isang tiwalang hindi basta ibinibigay. Sa huling bahagi ng kanyang serbisyo, itinalaga siya sa Western Mindanao, isa sa mga pinakasensitive na rehiyon sa seguridad. At noong August 10, 2023, sa araw mismo ng kanyang kaarawan, tinapos niya ang kanyang tungkulin. Matapos ang halos 37 taon sa serbisyo. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal, kabilang ang medalya ng kadakilaan. Pero kasabay nito kapatid, hindi rin nawala ang mga isyu. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay nabakabanggit sa mga international na investigasyon kaugnay sa war on drugs. Para sa iba, isa siyang bayani. Para sa iba, isa siyang controversial na personalidad. Pero anuman ang pananaw ng publiko, isang bagay ang hindi maikakaila. Si Vicente Danao Jr. ay isang pulis na dumaan sa apoy ng serbisyo. Umangat sa disiplina at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng kapulisan sa Pilipinas, mula Davao hanggang sa buong bansa. Ngayon kapatid, ang tanong, ang ganitong klase bang liderato, strikto, diretso at walang takot ang sagot sa kriminalidad ngayon? Oh boy! O may mas malalim pa itong epekto na dapat nating pag-isipan? Ikaw, ano ang masasabi mo? Kung gusto mo na ganitong klaseng content kapatid, walang filter, real talk, diretsahan, ipalo mo lang si Kapatid Avinids. Maligayang araw.